po. Magandang umaga, Sister Bernice. Morning, Brother Lem. Purihin ng Diyos. Good morning, Sister Jasmine. Purihin ng Panginoon. Good morning sa inyo. Ngayon ay narito tayo sa Insight, Preaching the Word of God as it is, na naglalayon ang programa na ito na may parating ang salita ng Diyos sa bawat tao kung ano mismo ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang mga salita. Kaya ng Diyos, samahan niyo po ako sa 30 minuto ng paghahayag ng salita ng Diyos at pakishare nyo para maraming maabot. Good morning, Sister Jessica. Tayo po ay umawit muna sa Panginoon bilang pagpaparangal sa Kanya. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your ways will see us through. All those things that we don't understand, we come by faith and place them in our hands. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your ways will see us through. For by faith we know your ways will see us through. Praise the Lord, purihin ng Diyos. Good morning, Brother JC Gardose. Tayo po'y yumukong lahat at tayo manalangin sa ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dakila, mapagpalang Ama, Panginoong Yesus. Salamat po sa iyong kabutihan na binibigyan pa kami ng mga pagkakataon na makapagayag ng iyong salita. At sa tulong ng iyong Banal na Espiritu, tulungan po kami na maunawaan at kami magabayan ng iyong salita sa panahon ito, Panginoon, na marami ang nangangaral sa publiko ng iba't ibang aral. Pero Lord, narito kami upang tanggapin ang iyong salita na nagmumula kung ano ang iyong sinabi sa iyong mga salita. We preach the word of God as it is, Lord. Tulungan niyo po ang inyong mga anak na maunawaan itong mabuti. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Good morning, Brother Dave. Good morning, Joe. Purihin ng Diyos. Sige po tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Matagpuan po ang ating teksto sa John chapter 20. Mula verse 1 hanggang 31. Pagkatapos po isang
chapter na lamang at tapos na po tayo sa John. Ang Book of John po ay isang book. Ang gospel na tinatawag kung saan dito sa John ay ipinakikilala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Good morning, Sister Lilian. At makikita natin din dito sa huli, sa last chapter, no? Bago magtapos, no? Chapter 20, ang pagtukoy ulit kay Jesus Christ. Na siya ay, ito makikita natin kung paano siya naipakilala bilang Diyos at siya nagpakilala sa Ama bilang Diyos Ama. Basahin natin. Noong unang araw ng Sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena. Samantalang madilim pa at nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus at sa kanila sinabi, kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay. Kaya umalis si Pedro kasama ang isa pang alagad at pumunta sila sa libingan. Silang dalawa ay tumakbong magkasama, subalit ang isang alagad ay mas matuling tumakbo kaysa kay Pedro at naunang dumating sa libingan at siya yumuko upang tingnan ang loob at nakita niyang nakalatag ang mga telang lino, subalit hindi siya pumasok sa loob. Good morning, Sister Liana. Dumating naman si Pedro na sumusunod sa kanya, pumasok siya sa libingan at nakita niyang nakalatag ang mga telang lino. At ang damit na inilagay sa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga telang lino, kundi bukod na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating sa libingan at kanyang nakita at siya'y naniwala sapagkat hindi pa nila naunawaan ang kasulatan na kailangang siya'y bumangon mula sa mga patay. At ang mga alagad ay bumalik na sa kanilang tahanan. Good morning po, Sister Rosel. Ngunit si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, siya yumuko at tumingin sa loob ng libingan. At nakita niyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo sa higaan ng katawan ni Jesus. Ang isa ay sa ulunan at ang isa ay sa paanan. Sinabi nila sa kanya, babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa kanila, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila siya inilagay. Pagkasabi nito, siya'y lumingon at nakitang nakatayo si Jesus, subalit hindi niya alam na iyon ay si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Sa kanyang pag-aakalang iyon ay ang hardinero, ay sinabi niya sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at siya ay aking kukunin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria. Umarap siya at sinabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabboni. Ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Good morning, Sister Lorraine. Pumunta si Maria Magdalena at ibinalita sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon at sinabi niya sa kanila na sinabi niya ang mga bagay na ito sa kanya. Verse 19. Nang magdadapit hapon na,
ng araw na iyon, ng unang araw ng Sanlinggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At nang masabi niya ito, kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muli sinabi sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo." At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay ipatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinapatawad." Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala." Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya." Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya." Gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Purihin po ang Panginoon. Ito yung time na nabuhay na si Jesus Christ. At alam naman natin na ito yung isa sa pinakadakilang bagay na naganap sa buong sanlibutan. Ito ay isang historical event na napaka precious, napakahalaga. Lalo na sa atin ng mga iniligtas na ng Panginoon. Dahil kung walang pagkabuhay na maguli, lahat ng kwento patungkol sa Panginoong Hesus ay mawawalan ng halaga. No? Ito yung patunay na mayroong buhay na walang hanggan. Mayroong buhay sa langit na kasama tayo ng Panginoon. Pakita natin dito yung mga unang taong ginamit ng Panginoon para maipakilala ang kanyang ginawa, ang pagkabuhay niyang muli. Unang nakakita ay si Maria Magdalena. Kung titingnan natin bakit sa kanya unang nagpakita, isang babae na hindi ka tiwa-tiwala dahil si Maria Magdalena yung babae na natagpuan na nangangalo niya, no? At inalihan ng demonyo na pinalayas ni Jesus Christ yung demonyo.
sa kanya. Bakit sa isang katulad ni Maria Magdalena unang ipinakita, hindi sa mga alagad, lalaking mga alagad. Mayroong itong relevance sa character ng isang babae. Ang isang babae ay hindi tumitigil magbalita. Hindi kagaya ng lalaki na hindi ganoon magbalita. Isang bagay na bakit kailangan sa kanya maipahayag. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa kanya, huwag mo muna akong hawakan, Maria, kasi hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Ang gusto ni Jesus Christ na gawin niya ay ibalita siya. Bakit sa babae? May karakteristik nga po ang babae na kayang maghahayag ng in detail sa mga bagay-bagay. Kung paano ang lalaki, ganun din naman. Pero mas minabuti ni Jesus Christ sa isang babae ito makarating. At para yung kadakilaan niya ay makita dahil sa isang babaeng makasalanan pa niya ito, sinabi ang motibo ng Panginoon para makarating ito ay kakaiba. Hindi sa mga sikat siya unang nagpapahayag, kundi sa mga tunay na tumanggap at nanampalataya sa Kanya. Pansinin natin yung part na yun, makikita natin si Maria ay nagdadalamhati patungkol sa katawan ng Panginoong Hesus. Talagang eager na eager siya na makuha yung katawan ng Panginoong Hesus. Isang indikasyon na ang pagpapahalaga niya ay hindi paimbabaw, kundi tunay na pagsampalataya na si Jesus Christ ay kanyang Panginoon. Kagaya rin naman ng mga sa panahon na yun natin na mga nagsasabing siya ay Diyos. Maaaring siya'y ituring ng kahit sino na Diyos. Pero yung pagturing sa Kanya na siya ay Panginoon ay ibang bagay po yun. Morning, Pastor Wilma. Alam ng lahat na may Diyos, pero hindi lahat ay pumapanginoon sa ating Diyos. Kaya yung ginawa ni Maria Magdalena ay kakaiba. Ito'y pagpapatunay na tinuring ng Diyos si Jesus at higit sa lahat, ginawa niyang Panginoon. Ganyan din po ang gusto natin na mangyari. Good morning, Pastora Lourdes. Na gusto natin na mangyari sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang ituring ang Diyos na isang Diyos, ang Panginoong Hesus na isang Diyos, ang banal na Espiritu na isang Diyos, kundi gawin natin siyang Panginoon. Anong ibig sabihin? Nangunguna sa ating mga buhay. No? Dahil pagka siya ang Panginoon mo, hindi ikaw ang magiging Panginoon. Magkakaroon ng isang Diyos na susundin, hindi kagaya ng mayroong isang Diyos na kinikilala, pero ang pinapanginoon ay ang sarili. Iba po yun. No? Hindi kagaya ng pagkilala sa Kanya bilang isang tunay na Panginoon at Diyos. Kinikilala natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at Diyos na maluwalhati. At isang pagkakataon pa dito na ipinakita yung paghinga ng Panginoong Hesus sa mga alagad nang siya nagpakita sa kanila nung bandang hapon na ng linggo. At ang sabi hiningahan niya, sabi tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Bagamat hindi pa bumababa ang banal na Espiritu sa anyo ng apoy nung time na yun nung sila pinuspos ng Panginoon. Ito yung unang account na pagpapakita na Jesus is the baptizer of the Holy Ghost, na talagang sa Kanya magmumula ang banal na Espiritu. Hiningahan niya sila
at namulat ng mabuti ang kanilang mga isipan sa pagkakataong ito. Kaya naipakilala nila si Jesus Christ ng lubos-lubos bilang isang tunay na Diyos. Pero nung pagkakataong yon, wala po si Tomas, no? Isa sa mga alagad ng Panginoon. Lumipas pa ang isang linggo bago nagpakita muli si Jesus Christ. Sa tagpong ito, mayroong isang pagkakataon na nangyari naman na sarado yung pinto, no? Pero lumagos si Jesus Christ sa pinto at nakita sila. Ganito ang sinasabi, verse 26. Pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, "Payapaan ang sumainyo." Mga kapatid, no, si Jesus Christ, dahil siya'y nasa katawan na makalangit na, ito'y nakakadaan na o nakakatagos sa mga solid objects. Hindi na ito nahaharangan ng kahit ano paman. Tandaan natin, minsan nangako ang Panginoon, sabi niya, kung paanong siya'y makarating sa langit, tayo'y makarating din doon. At kung paanong ano yung kanyang tinatamasa ay atin ding matamasa. Isang bagay na sinasabi ng kasulatan na darating tayo sa pagkakataon na tayo babaguhin din. Bibigyan din tayo ng katawan na makalangit. Isang katawan na suitable only in heaven. Yung katawan natin ngayon, mga kapatid, hindi po pwede sa langit. Walang makakapasok sa langit na hindi nanampalataya sa Panginoon at hindi na banal sa lugar na ito. Ang ibig sabihin, unjustified and unsanctified ay hindi makakapasok sa langit. Kaya yung dalawang bagay na yun ay kailangang pagdaanan talaga ng mga anak ng Diyos. No? Una, ma-justify, mapatawad sa kasalanan dahil sa pananampalataya. Sinabi ng Hebreo, yung hindi nananampalataya, hindi makakarating sa langit. Sinabi din ng Hebreo, yung hindi banal, hindi makakarating sa langit. Na ang ibig sabihin, kung ikaw ay sumampalataya at hindi mo naman naipakita ang katotohanan ng iyong pagsampalataya sa pamamagitan ng pagpapabanal, ay hindi magiging sapat para sa atin ang kalangitan. Kaya hindi tayo tunay na sumampalataya kung sa kalagayan natin habang tayo nabubuhay ay hindi tayo nagpapabanal. Hindi maaaring matapos ito sa pagsasabi lang na tayo ay nananampalataya. Mga kapatid, ulitin ko, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon at sinabi mo ng iyong bibig, totoo na ikaw ay maliligtas dahil yon ang sinabi ng Panginoon. Kung siya'y tatanggapin natin, sasampalataya tayo sa Kanya, tayo ay maliligtas. Kung sa sandaling panahon tayo tumanggap ay tayo'y namatay, na hindi na kailangan gumawa ng mga bagay para mapabanal ang ating sarili. Yon yung kalagayan na makakarating ka sa langit. Pinahintulot na ng Diyos na hindi ka na makagawa ng kahit ano. Kagaya ng isang magnanakaw na nasa tabi ng Panginoon nung sila ipinako sa krus. Siya'y kumilala sa Panginoong Hesus bilang Diyos at nanampalataya siya na sa pamamagitan ng pagsasabing, isama mo ako sa iyong kaharian. Yon ay indikasyon na siya'y sumuko sa Panginoong Hesus, nanampalataya. Kung kagaya noon, siya ay isang magnanakaw na humingi ng tawad, napatawad pero hindi na nakagawa
ng pagpapabanal sa kanyang sarili. Hindi na yun nakapagsimba, hindi na yun nakapag-pray pa, hindi na yun nakapagbasa ng Biblia. Wala nang nagawa yun na kahit ano, kundi sumuko sa Panginoon Jesus, yung tagpo na yun sa kanyang buhay, pero naghatid naman yon sa kanya sa kaluwalhatian. Yon ay kaparaanan ng Panginoon. Pero sa isang banda, mga kapatid, kagaya natin, mga tumanggap sa Panginoon, nagsuko ng kasalanan, pero hindi naman tayo agad-agad na namatay na kagaya nung magnanakaw na yon, na isinama agad-agad ng Panginoon sa paraiso. Ay iba yun, yung kalagayan na yon sa atin. Tayo, dahil binigyan pa ng buhay, pagkaraan nating manampalataya at maniwala, ang role natin ngayon ay pabanalin yung ating sarili kagaya ng sa Panginoon. Amen? Hindi na tayo pwedeng magbiro sa ating buhay Kristiyano na kung saan kikilos tayo ng ayon pa sa ating mga ginagawa. Kung paanong sinabi ni Maria na siya ay Panginoon niya, pakikita natin sa lahat, mga kapatid, na si Jesus Christ ang Panginoon at hindi tayo. Kung tayo man ay binigyan ng buhay, ito'y inilaan niya para sa pagpapabanal na ng ating bawat isang katawan. Sanctification stage. We are justified and now we are being sanctified by God. Kaya tama ang salita ng Diyos sa Hebreo, hindi makakapasok sa langit yung hindi nanampalataya at hindi banal. Praise the Lord. At dito, nung pumasok si Jesus Christ na nakasara yung pinto, mayroon na siyang bagong katawan. Sana natin yon, pangako niya yon, na tayo magkakaroon din ng ganon. Pinutunayan niya naman kay Tomas yung kanyang kalagayan na siya'y dapat sampalatayanan at paniwalaan. Nung ginawa ni Jesus Christ, pinahawakan sa kanya yung butas sa kamay at yung sa tagiliran. At hindi na nag-atubili na tanggapin ni Tomas yung pangyayari na yun. Kaya nangyari, nagsalita si Tomas. Hindi po ito isang bagay na nagulat lamang si Tomas. Ang sabi ni Tomas, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya. Hindi sinabing at namangha at nagulat. Hindi ganon. Ang pagkakasabi, sumagot si Tomas. Sumagot at sinabi sa kanya. He told Jesus, sinabi kay Jesus, patungkol ito sa Panginoon Jesus, ipinatungkol ni Tomas. Ano yung sinabi ni Tomas? Sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Amen? Hindi ito yung, naku po, Panginoon ko. Naku po, Diyos ko. Hindi ganoon. Dahil hindi yun pagsasabi sa Panginoon. Hindi yun pagsasabi, yun ay isang exclamatory sentence lang na nasabing, Panginoon ko, Diyos ko. Walang pinatutungkulan. Isang pagkagulat. Hindi po gano'n. Good morning, Sister Leia. Tingnan ninyo po, ito lang ay hindi maunawaan ng mga tao at pilit na binabaluktot ng dyablo para makarating sa tao na si Jesus Christ ay hindi Diyos. Nandito rin, sinabi, para pabulaanan na si Diyos. Mismong sinabi niya kay Maria, pupunta ako sa Ama, aakyat ako sa Ama, sa iyong Diyos at aking Diyos. Sipin ninyo, pagka yun ang pinanghawakan natin na salita para patunayan si Jesus Christ ay hindi Diyos, ay magkakaroon ng problema napakalaki.
Kaya yung bagay na yun, kaya lang niya sinabi, dahil pagpapakita ng persona ng Panginoon, ang Ama bilang Diyos Ama, at ang Panginoong Hesus bilang Diyos Anak. At kasama na rito ngayon ang Banal na Espiritu, ang tatlong persona ng iisang Diyos na hindi matanggap ng sanlibutan. Pero tayo na binuksan ang isipan ng Panginoon, tanggap natin yun. No? Kaya sabi ni Tomas, at sinabi sa kanya, sinabi kay Jesus Christ, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya nung nasabi yun ni Tomas, sumagot agad ang Panginoon, purihin ang Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Sinabi sa kanya, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakita, gayon mo ay sumasampalataya. Praise the Lord. Diba? Nakita nyo? Kaya tayo mga kapatid na nagtitiwala, nananampalataya at naniwala sa Panginoong Hesus, na siya ang tunay na Diyos, siya ang makapangyarihang Diyos. Sinampalatayan na natin yun. No? Sabi ng Panginoong Hesus, mas mapalad pa tayo kay Tomas na naniwala nung nakita na lang yung kanyang mga butas sa kamay. Pero tayo, hindi mo natin nakita personal harapan ng Panginoong Hesus. Nagtiwala tayo, kaya kapatid, mas napakalaking pagpapala, napakalaking pagpaparangal ang tatanggapin po sa Panginoon dahil sa bagay niyan. Okay? Sabi sa huli, dito ako magtatapos. Ito daw, aklat na ito ay kulang sa mga bagay na nagawa ni Jesus Christ. Hindi kulang in the sense na hindi sapat para sa atin. Ibig sabihin, may mga bagay pang nagawa na hindi na nailagay. Pero ang layunin ng sulat na ito ay hindi na para malaman pa yung mga pinagagawang himala ng Panginoon Jesus. Kung hindi, mapatunayan, ito yung mga special events o yung necessary events para sa atin, no, na hinayaan ng Panginoon na maisulat. No? Sapat na ang mga bagay na ito para sa ating ikaliligtas. Kaya sinabi ito, upang tayo daw ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. That's the main objective ng aklat ng Panginoon. Hindi na pinagtatalunan kung Old Testament o New Testament ang kailangang paniwalaan. Basta ito'y mga account na nangyari after ng pananahimik ng Diyos sa loob ng mahabang panahon. Mula kasi kay Malakias hanggang kay Mateo sa pagsigaw ni Juan Bautista na siya ang naging hudyat sa pagpasok ng isang panibagong pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. No? Si Juan Bautista yung nag-umpisa. Siya yung sumisigaw sa ilang, no? Na naghuhudyat na pinubuksan ang isang kabanata sa kaparaanan ng Diyos para maligtas ang tao. No? Hindi pinag-usapan kung tinapos ang Old Testament, hindi. Ito'y lahat na inatala para manampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Ipakita sa atin yung koneksyon ng mga ginawa ng Diyos ng Old Testament at sa ngayon, na ang kabuuan ng Old Testament din ay si Jesus Christ na Panginoon natin. Makikita kasi doon lahat ay patungkol kay Jesus Christ. Kung babasahin natin yon, huwag yung mga bagay na hindi makakatulong ang bigyan diin, kung hindi
yung panahon, yung mga bagay na nagpapakilalang si Kristo noon pa man, Old Testament, ay ipinakilala na ng Ama sa iba't ibang kaparaanan para tanggapin natin. At nang dumating siya, hindi tayo magdalawang isip na siya nga yung ipinatutungkol ng Ama noon pa sa Old Testament. Morning, Pastora Rosalina. Good morning, Sister Grace Anchola. Kaya wag nating paghihiwalayin ang Old and New Testament. Ito'y katibayan at nasulat sa iisang layunin, iisang purpose para tayo'y sumampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Panginoong Hesus. Maraming po salamat. Patnubayan po tayong lahat ng banal na Espiritu. Mamaya po ay prayer meeting. Magsama po tayo. Ulitin ko po, gamitin natin yung mga oras na yan na makapakinig sila ng salita ng Diyos. At sa panahon ito kasi ay malala na talaga ang sitwasyon at di na natin alam kung ano ang kasunod na mangyayari sa mga bagay na nagaganap sa buong sanlibutan. Kung mapapansin ninyo, hindi natin alam, lingid sa kaalaman ng marami na may mga nangyayaring di na mabuti sa bansang Israel at sa iba pang mga bansa na kalaban nito. Lumalala po yung iringan ng bansang Israel at ng Palestine na talagang maaring maging hudyat para sa kanyang muling pagbabalik. Kaya yung mga gawain natin, kagaya ng prayer meeting, yung mga tatay natin, paalalahanan natin sila na hindi lamang sila pambakaya. Kaya ang mga lalaki kailangan manindigan na talaga sa panahon ngayon. Dahil kung ang lalaki, kung maintindihan lamang ng lahat ang kahalagahan ng mga tatay, ay maraming magigibang kuta ng kaaway kapag kumilos ang mga tatay. Gamitin at encourage natin sila, talagang pilitin natin sila na dumalo, na huwag nilang kaligtaan yung gawain para sa Panginoon. At ipanalangin natin yung anniversary ng Door of Faith Church Malibo na sa pangunguna ni Pastora Wilma Lopez. Okay, sige po tayong manalangin. Panginoon, purihin po kayo, pagpalang Ama, sa pagkakataong ito. Salamat sa iyong mga salita na hindi nagkukulang. Salamat sa iyong ginawa, Panginoon, para dumating kami sa tagpo na makilala ka ng lubos. Purihin ka, Panginoon. Hinihiling po namin, Lord, sa darating na hapong ito. Patubayan niyo po kami, mga dadalo sa iyong gawain. Idako niyo po at huwag nawang mahadlangan ang kanilang mga paa sa punta. Huwag maging isang parang ordinaryong bagay lang ang pakikipagtagpo sa iyo, kundi maisip ng mga tatay na napakahalaga na makipagtagpo, Panginoon, sa inyo sa magitan ng pagpunta sa mga gawain mo. Lord, bigyan po sila ng lakas, bigyan niyo po sila ng tapang na magawa ang mga bagay na ito. Dahil dais namin ang mga tatay ay manindigan para magiba ang mas marami pang kuta ng kaaway. Tulungan niyo, Panginoon, na sila'y manguna. Huwag nilang hayaang mahadlangan ang kanilang mga sarili para maligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Lord, gayon din ang gawain sa Malibu sa darating na linggo. Patubayan niyo po ito. Nawa, Panginoon, ay magkaisa ang lahat ng miyembro sa lugar na yon. Huwag niyo pong hayaan na mahirapan ang inyong lingkod doon, Panginoon, na bigyang encouragement, Panginoon, ang kanyang mga nasasakupan. Kung hindi, Panginoon, magkaroon siya ng lakas ng loob, ibaba niyo, Panginoon, sa kanyang kapangyarihan niyo, na sa kabila, Panginoon, ang kanyang kahinaan, kakulangan, pero Lord, makita ang iyong kaluwalhatian sa kanyang buhay upang mahamon, Panginoon, ng marami sa lugar na iyon. Pinupuri ka namin, O Diyos, patnubayan niyo po ang lahat, anuman ang aming pupuntahan, anuman po ang aming gagawin. Ikaw ang mauna, hindi lang ikaw ay makilala namin bilang Diyos, kundi bilang aming Panginoon.
Maraming pong salamat, pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin o Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. God bless you all po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Huwag natin kakalimutan. May mga gawain po tayo. Huwag po natin ipagwalang bahala yung mga bagay nito. God bless you all.